Sarsi Emmanuel magkakaiba mga pahayag tungkol kay Pepsi Paloma ayon sa netizens. Naging isang malaking isyu ang pagsasalita ni Sarsi Emmanuel tungkol sa pumanaw na kapwa soft drink beauty na si Pepsi Paloma dahil sa kanyang mga inconsistent na pahayag. Sa reunion interview ni Julius Babaw kay Sarsi, kasama ang soft drink beauties na sina Myre Manibog at Coca Nicolas, sinabi ni Sarsi na insecure si Pepsi sa kanyang tagumpay bilang aktres noong dekada 2018. Tampo tuloy. Ano to may... Selos. Selos. Insecurity. Yun, di ba? Kasi kung... Ayon sa isang ulat, magkakaiba ang mga pahayag ng dating aktres na si Sarsi Emmanuel tungkol sa yumaong aktres na si Pepsi Paloma. Ito ang napansin ng mga netizens ng kapanayaman ni Julius Babaw si Sarsi. Kapwa sina Pepsi at Sarsi ay kabilang sa mga soft drink beauties ng dekada 80 na pinasikat ng yumaong talent manager na si Ray de la Cruz. Muling naging kontrobersyal ang pangalan ni Pepsi dahil sa pelikula ni Direk Daryl Yap tungkol sa buhay at kamatayan ng yumaong aktres. Dahil dito, naalala ang mga nakaraan at kamakailang pahayag ni Sarsi. Kamakailan lamang, inilabas ng tagapagbalita ng TV5 na si Julius Babaw ang kanyang panayam sa mga soft drink beauties. Nagbigay ng pahayag sina Sarsi Emmanuel, Coca Nicolas, at Myre Manibog tungkol sa kanilang mga karanasan sa pakikipagtulungan kay Pepsi Paloma at kung ano ang dapat nilang malaman tungkol sa kanyang buhay at pagkatao. Batay sa artikulo sa PEP, sinabi ni Sarsi sa panayam kay Julius na dinala ang walang buhay na katawan ni Pepsi sa Capital Medical Center sa Quezon City. Nagraragasa. Kotse ko na gamitin. Tara na sa Capital Medical. Gayunpaman, isang ulat mula sa Times Journal noong ika-1 ng Hunyo taong 1985 ay nagsasaad na ang labi ay dinala sa United Doctors Medical Center, UDMC, sa Welcome Rotonda, Quezon City. May isang publikasyon na nagpakita pa nga ng larawan kung saan umiiyak si Sarsi sa tabi ng walang buhay na katawan ni Pepsi sa morgue ng UDMC. Kinumpirma ni Myre Manibog sa Showbiz News outlet na dinala nga si Pepsi sa UDMC at hindi sa Capital Medical Center. Noong ika-30 ng Mayo taong 2020, nakipag-ugnayan ang PEP kay Sarsi upang tanungin tungkol kay Pepsi at ito ay ang anibersaryo ng kamatayan ng huli noong ika-31 ng Mayo. Tumanggi si Sarsi na magsabi ng anumang bagay tungkol sa yumaong aktres. Sinabi niya na hindi niya personal na kilala si Pepsi. I only know a few about Pepsi. Ahead say sakin. Almost 3 years, nasa showbiz si Pepsi when I came in. And in our shoot just hi and goodbye lang kami. Not really close. Anything about her personal life. Wala akong alam. We just simply know each other. Ganon lanang. Magkakasalungat na pahayag ni Sarsi. Gayunpaman, sa panayam ni Julius Babaw, sinabi ni Sarsi na alam nung ina. Maraming hindi alam ni ina. Maraming hindi. Mas marami pa kaming alam. Sa parehong panayam, sinabi niya na si Pepsi Paloma ay may mga insecurities tungkol sa kanya. Isa pang hindi pagkakapare-pareho sa pahayag ni Sarsi ay nang sabihin niya sa kanyang panayam kay Julius noong Agosto taong 2024 na sa morgue, siya ang nagsara ng mga mata ni Pepsi at naglagay ng dila sa bibig ng yumaong aktres. Nakalabas yung dila niya, pinasok ko. Nakadilat yung mata niya kasi nagbigay siya. Sinara ko. Totoo, sinara ko yung mata ni Pepsi, tapos yung dila niya, pinasok ko, yung dito niya, kung ganun, ibinata. Gayunpaman, sa panayam ni Julius na inilabas noong ika-23 ng Enero taong 2025, sinabi ni Coca Nicolas na siya ang gumawa niyon. Sinuportahan ito ni Myre at hindi ito pinabulaanan ni Sarsi. Tsaka nakalabit pa yung dila. Tapos sabi niya, Myra, sabi niya, buksan mo yung bibig, papasok ko yung dila. Sabi ko, hindi ko kaya. Pinasok ko yung dila. Noong Agosto taong 2024, sinabi ni Sarsi sa isang panayam na iyon ang huling panayam na gagawin niya tungkol kay Pepsi. Sinabi niya na pinayagan lang niya si Julius na magkaroon ng panayam na iyon dahil sinasabi na niya ito sa kanya mula pa noong 2023. Malamang ito yung huli kong interview. Meron na... Hindi na panindigan ni Sarsi ang kanyang deklarasyong iyon na ang huli niyang panayam. Maaaring nakalimutan na ni Sarsi ang mga nangyari dahil matagal ng panahon ang nakalipas.
Pero napakahalagang tama at tumpak ang mga salita at impormasyon na kanyang ibinabahagi para hindi mabago ang kasaysayan.